Ayan. Kitang kita nyo siya. Ayan siya. Magaganda yung bunga niya, makinis yung balat. Hello, magandang hapon po sa aking mga kapwa magsasaka. Sa mga kapwa ko po mahihilig pong magbukid. Welcome back po sa channel ko. Nandito ako sa gitna ng taniman namin ng dalandan, kung saan mapapansin nyo po dito sa likod ko, napaka relaxing place po ng lugar na to para sa akin. Green na green lahat, paligid. So dito ako nagre-relax after kong magkumpay. So, ngayon, katatapos ko lang magbigay ng kumpay sa aking mga alagang baka. Bali yon, nandun siya sa bandang ngayon. Medyo naliligo na naman ako sa pawis, basang-basa yung aking damit. So ito, ipapakita ko sa inyo yung lugar na kung saan namumunga na yung aming mga tanim na dalandan. So, by next month, December, pwede na siya i-harvest hanggang January. So para makita nyo kung anong itsura niya at kung gaano siya karami mamunga pagka ganitong panahon. Bali seasonal siya, once a year lang. So ngayon medyo malalaki na siya, pero hindi pa rin siya pwedeng pitasin, i-harvest kasi medyo hilaw pa. So ipapakita ko sa inyo, at ito yung lugar na nakaka-relax sa aking mga mata pagka ako'y pagod na pagod. Ito yan, lahat yan, napakasarap mag-relax dito. Talagang napakalayo sa kalamidad, kumbaga sa napakalayo sa mga katulad sa syudad na napakahirap ng pamumuhay pagka may kalamidad, lalo sa Manila. Nako, grabe. So ito, papakita ko sa inyo ang iba't ibang uri pati ng bali orange family. Iba't ibang klase siya, iba't ibang variety. Papakita ko sa inyo ngayon. Ayan, nasa likod ko. Ito yung dalandan na maraming bunga. Papakita ko sa inyo ngayon. Bali itong dalandan na to, sa tingin ko umiidad na siya ng 5 to 6 years. Itong 5 to 6 years old na siya. Itong ganitong kalaki na puno, hindi pa siya masyadong malaki, pero madami siyang bunga. Ito, papakita ko sa inyo. Yung doon sa mga hindi pa nakakakita ng kung paano ang itsura ng pamumunga ng dalandan, ganito siya kadami. Yan, parang kalamansi na malalaki. Ganyan siya. Yan, mapapansin nyo. Ito lahat, mabunga siya, itong puno na to. Yan. Yan. Para do sa hindi pa nakakakita ng mga dalandan, makikita lang nyo pag nasa kariton na at binibenta. So, ito makikita nyo dito kung gaano siya. Ito naman yung tinatawag naming puno ng lado. Lado yung tawag namin sa kanya. Hindi ko alam kung bakit lado ang tawag sa kanya, pero orange family rin siya. Para din siyang dalandan, pero mapapansin nyo iba yung niya. Mas malalaki ang bunga niya. Lumalaki siya ng kasinlaki ng parang sunkist. Ganon kalaki. Lumalaki siya ng ganyang kalaki talaga. Para maliit na suha. Ganon. At saka mapapansin nyo yung niya, yung pinagkakabitan ng tangkay niya, yan may umbok. Hindi siya bilog lang basta, parang may may umbok siya niya ganyan. Yan, at saka makapal yung kanyang balat. So ganito yung lado. Lado siya, variety niya is lado kung tawagin. Ayan.
Hindi katulad siya ng dalandan na, yung dalandan kasi walang ganitong umbok sa tangkay niya. Ito meron, ito yung pagkakaiba ng lado at saka talagang lumalaki siya. Tapos iba rin yung klase ng tamis niya pag ayan. Kitang-kita nyo siya. Ayan siya. Magaganda yung bunga niya, makinis yung balat. So, yung nakabili nito, bali na benta na siya. Yung bunga nito hindi na sa amin. Napakyaw na siya ang tawag sa amin. So, nabayaran na sa tatay ko. So, yung bunga nito hindi na sa amin. May pipitas na nito yung bumili. Sila yung pipitas pag dating ng harvest time sa December. Yan, ganyan kadami ang bunga niya. Isang puno lang siya. Madami naging bunga nitong puno na to. Mapapansin nyo yung gitna niya, walang parteng sanga kasi nakaganon lahat. Medyo nakabend yan lahat palabas kasi nga sa dami ng bunga niya. Ayan o. Ayan. Ganyan siya kadami mamunga. Ayan o. Hanggang baba. Marami. Ayan. Doon sa mga hindi pa nakakakita ng punong dalandan, ito maraming bungang dalandan. Ayan, hanggang itaas. Ito siguro ganito kalaking puno, mag-range siya ng mga 3 kaing or 4 na kaing sa isang pitasan. Itong ganito makukuha sa kanya. Ayan. Ito naman yung sinasabi kong puno ng sigaras. Sigaras ang tawag namin, ewan ko lang sa iba. Ito yung pinagkukunan ng aming pananim ng mga lahat ng variety ng orange namin. Bali, ito yung puno niya ang ginagamit namin. Papaliwanag ko sa inyo mamaya at saka sa mga iba ko pang vlog pagka may time na kami ng pagbabading. Papakita ko sa inyo, i-explain ko sa inyo kung paano nagiging ito yung ginagamit namin yung kanyang sanga kanyang puno para maging maging isang dalandan puno or suha puno or maging lado na puno. Yan, ito yung ginagamit namin. So ito yung kinukunan ng pamunla. Ayan o, kasi malaki lang siya ng konti sa kalamansi ang bunga, pero hindi siya lumalaki ng kasing laki ng dalandan. Bali hanggang ganito lang ang laki niyan. Bali mapapansin nyo yung pongkanita. Pongkanita ba ang tawag doon? Yung medyo maliit na pongkan, parang ganyan lang kalaki. Ganyan lang magiging laki niya. Mas malaki ang dalandan naman dito ng konti. Kaya iba pa rin talagang variety siya. Ang hinog niya is hindi kulay green. Nagiging parang salado din na
yellow na yellow. Ang kaanuhan nito, hindi siya nakakain, parang kalamansi lang siya, maasim talaga siya pero tumatamis din siya pag sobrang hinog na, kaya lang hindi siya talaga kainin. So nagsisilbing ano lang siya, kuhanan ng punla. Yung buto niya pag nahinog, yung buto pinipiga namin, kinukuha lang namin yung buto niya at ginagawang punla, pantanim. So ito siya, yan, kaunting laki na lang nito, may hinog na siya. Lalaki na lang siya ng mga kaganyan, may hinog na siya, hindi na siya lalaki talaga na kasi laki ng dalandan. So mapapansin nyo, pare-pareho yung hitsura ng dahon, hitsura ng bunga pagka hilaw pa. So kung titingnan nyo, pagtatabi-tabihin, ayun, yung puno ng dalandan, tapos ito puno ng sigaras, mapapansin nyo parang parehas lang, pero magkaiba pa rin silang variety. Mapapansin nyo lang pagka yung singkad na yung pagkahinog niya, yung harvest time na talaga niya, doon sila merong pagkakaiba yung bunga nila. So sa itsura, pag ganito pa, mapapansin nyo parang pare-pareho. Ito naman yung puno ng suha namin. Ayan, medyo marami naging bunga niya ngayon. Nalaglag lang ng bagyo. Kaya kukunti na to. Pero madami siya dati na bunga. Na hulog na nahulog sa kahahampas ng bagyo. Ng hangin. Ayan. Yan na yung bunga niya. Puno naman siya ng suha. At ang puno niya, mapapansin nyo, kaparehas din lang na sa dalandan. Pero yung dahon niya medyo malalapad na kaysa dalandan. Pero yung puno niya mismo, sigaras pa rin yan, ginamit namin dyan. Sigaras na binadingan ng suha. So lahat ng puno dito ng orange, lado, dalandan, sigaras, suha, kalamansi, lahat yan galing sa buto ng sigaras. So yun ang nagiging purpose ng sigaras, pangpunla lang siya, kinukunan siya ng punla kasi hindi naman siya nabibili na or nabebenta para kainin kasi maasim din siya, tumatamis lang talaga siya pag sobrang hinog na. So hindi rin naman siya talaga kainin, pang ano lang siya, kuhanan talaga ng punla. So ito yung suha namin. Magkakalayo yung puno niya kasi nandun yung iba. So, ito na lang ipakita ko, isa na to. Yan. So December pa rin ang harvest time nito. Medyo maliliit bunga niya ngayon kasi madami masyado. So pagka kaunti lang yung bunga, yun, malalaki ang bunga niya. So ayan, nabigyan ko kayo ng konting idea sa iba't ibang klase ng variety ng orange dito sa taniman namin. So kahit papaano na nakita nyo kung anong hitsura ng mga bunga ng tinatawag na dalandan, lado, tapos yung sigaras at saka suha. At i-explain ko sa iba kong vlog, sa mga susunod kong vlog, kung paano nangyayari yung isang puno lang ang pinanggagalingan ng bawat variety na ito. Kahit ilang varieties pa sila ng orange, laging sa sigaras lang namin sila kinukuha.
yung buto, yung punla, puro sigaras yung ginagamit namin. Kasi nga matibay yung puno niya. So explain ko sa inyo kung paano siya ibading pagka sa susunod kong vlog, yung sa banda-banda riyan, at ipapakita ko sa inyo kung paano magbading. Na pwede nating pabungahin ang isang puno, kung maniniwala kayo sa akin, isang puno ay pwede siyang bumunga ng 2 or 3 variety. Pwede natin gawin po yon. Ibabading natin 3 variety sa isang puno. Pwede yon. Yung isang sanga magiging dalandan, yung isang sanga magiging suha, at yung isang sanga magiging kalamansi or lado. Pwede natin gawin po yon. I-explain ko sa inyo sa mga susunod nating vlog. So hanggang dito na lang po muna. Maraming pong salamat. Naipasyal ko kayo dito sa aming taniman ulit. At sa medyo katatapos lang ng bagyo, kaya medyo ang halamanan natin ay hindi gaano kasiglahan. So sa mga susunod ko pong vlog, sana huwag kayong magsawang magtangkilik. Patuloy nyo pong panoorin ang mga videos ko. Maraming pong salamat. Bye bye po muna. Hanggang dito na po tayo. Salamat po. Bye bye.